So let's go to the Word of God this morning. So Psalm chapter 119 verses 1 to 8. Ayan po. Ito po ang power verse natin. Ang text po natin this morning is found in Psalm 119 verses 1 to 8. Tingnan mo yung katabi mo kung ready na, excited. Pwede mo bang kalabitin? Sabihin mo, ready ka na ba sa word ni Lord? Hallelujah. Bantayan niyo po yung katabi niyo para hindi antukin. Mas maganda pa pag-usapan natin ngayon. Psalm 119, 1 to 8. Sabi po dito, verse 1, Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. They do no wrong, but follow His ways. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. Verse 5, Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees, then I would not be put to shame when I consider all your commands. Verse 7, I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. And lastly, verse 8, I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. So, this Sunday po, pinagpala na po yung salita ng Panginoon. Gusto ko pong hatiin to sa dalawang part ng series dahil po di ko matatapos i-share yung 8 main points ko. No? But gusto ko po itong bigyan ng title. Ready na po ba tayo? Amen. Ang title po natin for this morning is The Secret to a Blessed and Joyful Life. Hallelujah. Amen. Come on, say blessed. Blessed. Come on, say joyful. Joyful. Grabe, no? Kinombo, blessed at joyful. Taas kamay, taas pa. Sino po dito gusto magkaroon ng blessed at joyful life? Amen. Yung iba daw po, baka naman sobrang blessed na nila, di na nila kailangan magtaas ng kamay. Sobrang joyful na nila. Ulit po, sino dito nagnanais magkaroon ng blessed and joyful life? Come on. O, di ba? Yung iba po, pati paa. No? Alam ko po, lahat po sa atin dito ay gustong magkaroon ng isang buhay na pinagpala at buhay na masaya. Amen. Kung katabi mo yung asawa mo, tanungin mo, masaya ka pa ba? Amen. No? Lahat po tayo, nais natin, again, ang isang buhay na pinagpala. Buhay na masaya. No? Wala po ni isa dito sa kwartong ito na ayaw po nun. At tinry ko pong i-search to sa Google, no? Nag-try akong tumingin, ano yung sasabihin ni Google kung paano magiging masayang buhay, at katakot-takot po, hindi ko po kayang ubusin lahat ng resulta na lalabas. How to. Maraming sinasabi si Google kung paano magiging masaya, mag-relax ka, umiti ka, ano yung may problema. No? But lahat pong yon ay mga self-help lang na mga suggestion, at I think panandalian makakatulong. Pero alam niyo po, hindi po yun yung gustong i-offer ng Panginoon sa atin. No? Liliwanagin ko po ito as we go on. And marami pong tao, they're looking for answers, searching for answers. Paano po sila sasaya? Paano ba makakaangat? Magiging mapagpapala pa po yung buhay natin? No? So, lahat tayo, maybe ito yung tanong natin. At ito po ay sasagutin. Walang iba, hindi po opinion ko. Whenever I stand here, bilang pong pastor, I want to make sure that this is not my own opinion, but what I'm preaching is nothing but God's Word. So silipin po natin yung text sa Psalm 119 dahil dito po iikot yung points po natin, no? But before that, a little po na introduction about Psalm 119. Kung alam nyo po, or kung hindi nyo pa alam, ang Psalm 119 po is the longest chapter in the Bible. Taas kamay, sino dito alam niya yon? Ayun. Yan po yung pinakamahaba. Sino po dito natapos niya nang basahin yung Psalm 119? Nabasa na. Sino dito memorize niya? Ayun. Bakit po kayo natatawa? Bakit to longest chapter? Kasi po meron lang naman po siyang 176 verses. Hindi lang naman. Okay? 176 verses po sa Psalm 119. At alam niyo po ba yung Psalm 119 alone is longer than 17 books in the New Testament. Grabe. Dinaig niya pa daw yung 17 books sa New Testament. At mas mahaba pa po daw ito to each of the minor prophets with exception po ng book of Daniel, Hosea, and Zechariah.
At ang kagandahan po ng Psalm 119, almost every verse makes reference to the Word of God. Kung meron pong libro sa Bible, kung meron pong specific na chapter kung saan po binigyan po ng matinding oras at eksplanasyon yung kahalagahan ng salita ng Panginoon, ito po'y matatagpuan natin sa Psalm 119. At kung sinasabi po natin na 176 yung buong verses ng Psalm 119, it is said that 174 of them mention directly the Word of God. Grabe. No? And also, last, there are at least 8 different terms po or synonyms. Ito po, makaka-relate kayo kung nagbabasa kayo ng Bible at lagi niyong na-encounter itong mga terms na to. No? Hindi ko na po, may pagkakaiba po itong mga ito, pero dahil po kulang yung oras natin, pwede ko pong sabihin, ito po ay mga terminolohiya, ay synonyms din po ng reference to the Word of God. Ito po yung mga words na to, the word like law, ito pong word, nakita po natin dyan, nandyan po yung rules or ordinances. Sino po dito, nababasa nyo yan? No? Even yan, sa Old Testament, testimonies, commandments, decrees or statutes, precepts or charges, sayings, promise or word. Lahat pong yan, no, reference po or synonyms po yan ng salita ng Panginoon. Make sure po ay pwede nyo pong picturean para po maalala nyo. No? So yan po ang onting introduction natin sa Psalm 119. Balikan po natin. No? Ang title po natin is The Secret to what? To a Blessed and Joyful Life. Pastor, ano nga po ba yung sikreto? No? Sino nga ba yung tunay na, ang tanong, sino nga ba yung tunay na pinagpala? Ayan, maganda pag-usapan yan. Kasi minsan meron tayong, alam mo yon, may nabubuong inggit every time na pupunta ka sa Facebook, sa Instagram mo, sa social media, titingnan mo yung mga kaibigan mo sa Facebook, then napapasana all ka, sana all, sana all, sana all, sana all. Buti pa sila mas blessed. O yun, okay? Yung tanong, ano ba yung ibig sabihin ng blessed? Sino ba talaga yung totoong pinagpala? Pastor, sila, yung maraming pera. Yun ba yung sinasabi ng Bible? Tingnan natin. Okay? Diba? Nauso pa dati yung hashtag blessed. Wow! Anong ibig sabihin ng blessed? Pag bago yung damit mo, blessed. Wow! Bago yung sapatos mo, bago yung sasakyan mo, blessed. Ano nga ba talaga yung iba po kasi yung pamantayan, look at this, come on, napaka-interesting po yung pag-usapan natin ngayon. Iba po yung pamantayan ng Bible at iba yung pamantayan ng mundo pag sinabing pinagpala. Dahil kung titingnan mo sa mundo, yung pinagpala, yung maraming pera, materially, sagana sila. Nakakapunta sa gusto ng puntahan, nakakain yung gustong kainin, nabibiling gustong bilhin, para po sa atin, yan po ang yung isip ng mundo kung anong ibig sabihin ng pinagpala. No wonder, look at me, lahat po na mata, no wonder, even po pati mga Kristiyano, ay nasisway na po sila at instead na alamin kung ano yung ibig sabihin talaga ng pinagpala, lahat po, minsan pati nakakalungkot, pati Kristiyano nakatingin na dito. Instead na yung mga nasa mundo, ay ma-influence natin. Tayo na ngayon ang nai-influence ng mundo. Instead na yung values nila, or yung values natin, yung dapat maging values nila, yung nangyayari, tayo na po yung nagiging worldly. Hey! Hey! Yung mga godly, yung mga Christian, sila nagiging worldly. Ang daming Kristiyano yung kung tatanungin mo, nakapokus sa pera, sa finances, sa ganito, sa material. Ano ba yung sinasabi ng Bible na totoong pinagpala? Mapalad ang, yan. Sino ba talaga yung mga yan? Okay po, we need to set this straight kasi po, bilang pong isang iglesia, ayaw ko po bilang pastor, I need to do my part. I need to educate everyone. Tama po ba? Kailangan ko pong gawin yung parte ko para po sabihin sa inyo kung ano po ba dapat. So that hindi tayo lalabas dyan na nagiging kamukha natin yung mundo. That kalabas natin dito, mas lalong dumarami yung kamukha ni Kristo. Hallelujah! Come on! Mahinang palakpak yan, come on!
Hello! Mas dumarami po dapat ang nagiging Christ-like. Pag-usapan po natin. I want to share 8 secrets to a blessed and joyful life. Sulat nyo po ito, sikreto. Alam mo naman, pag sikreto, dapat di mo pinapakawalan. Huwag sanang mas excited ka pa dun sa, uy sis, ano yung beauty secret mo? Wow, pag ganyan talagang saluan me. Pasend naman ng link. Wow! Anong secret mo? Bakit ka pumayat? Grabe. Sis, overnight lang to. Wow! Di ba pag secret na ganyan, inaalam natin. What about the secret truths revealed in the Bible? Are you excited to know them? Amen? If you're excited, dapat mag-take down notes ka. Come on. Walang excited na nakatingin lang, inaantok. Kingdom truths po to, huwag niyo pong palampasin. 8 sikreto sa isang buhay na pinagpala at masayang buhay. 4 lang po yung tatalakayin natin ngayong umaga. Number 1 na sikreto po is this. We need to walk according to the law of the Lord. Di ba? Hindi nyo expect yung number 1. Baka yung iba may hinahanap. Ay, yun pala yun. Psalm 119 verse 1. Lahat po na sasabihin ko, nasa text po natin. Blessed are those whose ways are blameless. Come on, shout, blameless. Blameless. Who walk according to the law of the Lord. Alam niyo po, kung babasahin niyo yung Psalm 119 verse 1, verse 1 certainly recalls, parang parallel po niyan yung Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po yung pagkakaparehan nila. Babasahin ko po. Psalm 1, 1 to 3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Verse 2. But whose delight is in the law of the Lord. And who what? Meditates on His law day and night. Tingnan niyo po. Sino yung mga taong to? Ano yung bunga ng mga taong nagme-meditate sa salita ng Panginoon? Ano yung bunga na nagde-delight po sila sa Panginoon? Look at this, verse 3. That person is like a tree planted by streams of water. Parang isa pong halaman, isang puno na yung kanyang mga ugat daw, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. Ang sarap nun! Whatever they do prospers. Sino po dito taas kamay? Gusto mo yon? Na kahit anong gawin mo, mga plano mo, pinagpapala ng Panginoon. Ang secret, sige po, palakpakan po natin yung Panginoon. Alam niyo po ito, hindi na secret kasi re-reveal na eh. Sinabi na ng salita ng Panginoon. Para daw siyang pudok na kung saan yung kanyang ugat ay nasa tubigan. At dahil po laging may tubig, sagana siya. Laging mabunga. Hindi nalalanta. Yan ang klase ng Kristiyano na nais ng Panginoon. Na kahit ang daming problema, isipin mo. Hindi nalalanta. Ang dami ng pinagdaanan ng katabi mo, nakatayo pa rin, lumalaban pa rin. Ano sikreto? Sabi din sa Psalm 1, nagde-delight siya sa law of the Lord. He meditates on it day and night. Grabe. Pwede na po tayong umuwi dun pa lang. Ito pong Psalm 119, alam niyo po, it is composed of a twofold blessing. Ang linaw ng sinabi, makinig po, sino daw yung mga taong mapalad? Sabi dun, ito po yung mga tao whose way is blameless. Come on again, say blameless. And sabi, and who walk in the law of the Lord. No? Mapalad daw yung mga taong blameless at lumalakad po sa utos ng Diyos. Alam niyo po, the blameless person na tinutukoy po dito, the blameless person is actually a person of integrity. Grabe, medyo heavy yung word na integrity. Hinahanap ko pin Tagalog niyan. Kanina pa, binibigay ni Google sa akin, integridad. Wow, grabe. Integridad. No? Kung nahirapan po tayo sa Tagalog, sa English na lang natin alamin. Integrity. The quality of being honest. Taas kamay, tinan mo, kung alam mo yung katabi mo, honest siya.
Umawak po kayo sa upuan nyo, medyo bumibigat po yung word natin. The quality of being honest, look at this, and having strong moral principles or moral uprightness. Grabe. Yung taong may integridad, alam niya yung tama sa mali. Sabi ko po sa inyo, humawak kayo, mabigat po to. The manner of life ng taong may integridad is above reproach. Grabe. Alam niyo po, ibig sabihin ng above reproach, parang walang kapintasan. Itong mga taong to, they are wise. They conduct themselves wisely because they walk in the Word. Kumbaga, yung buhay daw po nila, sumasalamin dyan yung salita ng Panginoon. Sila po ay wise at makikita mo yung conduct kung paano sila mamuhay. Ito'y matiwasay, ito'y maayos. Honest po sila dahil yun po yung salita ng Panginoon yung pinanghahawakan po nila. Kagaya po ng tao dito sa Psalm 1 na binasa natin, na nagde-delight po sa law ng Panginoon, minemeditate niya po to day and night. At sinasabi malinaw ng Bible, ang taong to ay mapalad because he is blameless. Anong yung sekreto? Dapat po blameless. Tingnan mo yung katabi mo. Bulungan mo siya, sabihin mo, blameless. Hello? Yung buhay po na blameless ay wala pong duplicity or hypocrisy. Pastor, grabe naman, ang bibigat, marang masasakit yung word na yan. Hello? Bilang palang tayo, bilang mga Kristiyano, dapat pala tayo blameless. Again, di naman katabi mo, sabihin mo, blameless. Wala po daw hypocrisy. Makinig, walang pagpapanggap. What you see is what you get. Dapat yan pala yung buhay ng isang Kristiyano. Yung makikita mo, for example, si Brother Lito, na nakikita ko tuwing Sunday, siya rin yung Brother Lito sa bahay. Siya din si Brother Lito pag siya na lang yung mag-isa. Siya na lang si Brother Lito pag kahit anong ginagawa niya sa trabaho, siya pa rin yun. Parang yung isa pong estatwa. Yung estatwa, kung nakaganyan yan, umaraw, umulan, nakaganyan pa rin yan. It speaks of dapat ganun yung karakter natin. May nakakakita or wala. Same pa rin. Amen. Humihina na pa yung amen. Walang duplicity. Alam niyo yung duplicity? Masakit na naman na word to. Hindi ka doble cara. Ay, Lord, hallelujah. Ibig sabihin, pagkaharap ka, okay ka. Pag wala na lahat, iba ka na. Oy, hallelujah. Mukhang masarap talaga pag-usapan yung word. Sino dito dinudugo na dyan sa upuan niya? Hallelujah. Una po akong dinugo dyan. Sarap, minsan lumalabas sa church, no? Talagang, grabing word. Pero lalabas ka, pinapagaling ka ng Panginoon. Amen. Pinapatibay ka niya. Hallelujah. Sino po naniniwala ito yung kailangan natin ngayon? Hindi doble cara. There's no pretense in this man. Walang pagpapanggap. Grabe. Naintindihan niya po na yung happiness, makinig, and holiness ay magkakambal. Grabe, Pastor, tutuit ha? Kasi pag holiness, parang hindi nakaka-enjoy. Di ba? Pero hindi natin, based sa word ng Panginoon, yung happiness at holiness, magkakambal po yan. Naalala ko po nung college ay meron akong mga barkada at nalaman po nila nung ako'y Kristiyano. That time po uso si Santino. Sino po may alam nun? Hindi ko lang kung kabatch ko kayo. Si Santino, ako Sunday kanta, bro! Etong mga malokong kaibigan ko dahil nalaman nilang di ako nagsisigarilyo, di ako umiinom, tawag din sa akin, bro! Hanggang nung nakakwentuhan ko po sila, balo dahi ako umiinom, ako sisindi. Alam, tingin sa akin, ganyan. Totoo po to, true story. Bro, ang boring naman ng buhay mo. Sino po dito narinig niya na yon?
Ang ginagawa mo, di ka umiinom. Hindi, di ka nagsisigarilyo. Hindi. Hindi ka nagpa-party-party, di ka nagbabar. May sarili kaming party. Ibang party, mas masaya. Sabi niya, boring naman ang buhay mo. Ang ginagawa mo. Ganon sila kasi nga, iniisip nila, mula po, alam mo, ancient time hanggang modern time po, iniisip nila ang isang buhay na related po sa holiness ng Diyos, ang isang buhay na undefiled ay isang boring na buhay. Kaya yung tingin ng mundo, tingin ng mundo sa atin, na puro nag-church or what, sabi na, masaya yung biya. Dapat bro, kahit pangunti-unti, makaranas ka ng konting kasalanan. Saan galing yon? Sa thinking ng kasalanan ay masarap. Sa thinking ng kasalanan ay nakakabuti. Anong tawag doon? Ignorante. Mamaya po, lahat po to. Chapsoy-chapsoy man po ngayon, medyo pagsasamahin natin to mamaya. Ignorante, hindi nila alam. Kaya nga po mapalad tayo. I hope hindi lang po matapos to dito sa Sunday. Hindi lang po wag niyo lang po sanang isipin na ang church ay walang iba kundi patabain kayo at pakainin kayo every Sunday. Ang pagkain pong ito, pangtulong lang po sa inyo, pero dapat araw-araw kumakain kayo. Sino po dito, kauwi nyo, mamaya, kakain kayo? Meron po ba dito every Sunday lang kumakain sa buhay niya? Baka kinuha na ni Lord John. Wala na dito. Ganon din po sa spiritual. Huwag kang aasa lang kay pastor. No wonder, nagiging talunan ka Monday to Saturday kasi Sunday ka lang kumakain. Gising pa po ba tayo? Diba? Yan po, nagiging ignorante sila kasi hindi nila alam kung ano ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, nag-survey sila ng mga tao at nagpapatunay po based on survey at sa mga polling data na ang tao daw po na ang buhay niya ay conform sa standard ng Diyos at sa salita ng Panginoon, ay sila daw po ay mas masaya at mas na-enjoy nila yung buhay nila at sila po ay mas kontento. Pinatunayan po yan ng survey na ang taong ang buhay niya po, ang pundasyon niya ay ang Diyos, mas masaya sila, mas na-enjoy nila yung buhay at mas kontento po sila. Palakpakan po natin yung Panginoon. Yet sa mundo, ang tingin sa isang buhay na defiled ay masaya. Hindi po totoo iyan. Paano natin nasabi? Lahat po ay dapat nating sukatin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. You're free to share your own opinion, pero lahat pong yan dapat may pang-filter tayo. Amen? May pwedeng magsabi sa'yo, pero dapat yung conduct mo, yung values mo, yung buhay mo, dapat po sasalain niya ng salita ng Panginoon. Ang ganda po ng sinabi ng isang commentary, no? Or commentator po na si Boy, sabi niya, the reason we are not happy is that we sin. Alam niyo po, sa una lang mukhang masarap yung kasalanan. Pero yung kasalanan po, darating yung time, yung kaaway, hindi ka kinakaibigan yan, papatayin ka yan. Hello? Ang nagtatanggal doon sa joy natin actually, walang iba kundi kasalanan. At ang main reason daw po, bakit tayo nagkakasala, as we do it, is that we do not know the Bible well enough. Yun pala yung rason. Kaya nga may law. For example po, tingnan niyo po, sa daan, bakit may mga traffic signs? Bakit may mga rules? Bakit may mga simbolo dyan? Tama po ba? Kasi kung wala pong yan, lahat ay magmamaneho sa pamamaraan na gusto nila. Biglang liliko, biglang gaganyan. Kaya po kanina, muntik po kami talaga maaksidente. Grabe, naramdaman na lang po namin yung kamay ng Panginoon. Na out of nowhere, bigla pong milagro, biglang nag-stop na lang po yung makina ng sasakyan namin. Kasi po, as in, mabilis po kami. Siguro 60 to 80. Bigla yan po mag-stop, kaya ngarap me. Yung pamilya ko po nasa likod. Yung mga anak ko, biglang napunta dun sa may dukduk lang bagya. Buti po, okay lahat. Yung mga ganyan pong bagay. No? Kaya salamat po sa Panginoon sa talagang pag-aantabay niya sa atin.
Pero balikan ko po yun, mga rules sa daan. No? Kung wala pong ganon, malapit po tayo sa aksidente. Ganon din po kung ilalagay natin yon sa buhay. Kung walang mga laws at nilagay ang Panginoon sa buhay natin, magiging malaya lang tayo na gawin ang nais natin. Pero hindi po yan ang disenyo ng Panginoon sa atin. Kailangan nating malaman. Kaya nga may mga nagseseminar, paano magmaneho, dapat alam mo basahin itong mga yan. Ganon din po sa salita ng Panginoon. Inaalam natin yung word ni Lord para mag-guide po yung buhay natin. So that maiwasan po natin, okay, na tayo po'y mapahamak. And apart from being instructed by God, I love this, look at this. Apart from being instructed by God, human beings do not know how to achieve happiness. Wow, napakalinaw. Kung hindi daw po sa instruction ng salita ng Panginoon, ang tao sa totoo man, hindi niya alam kung paano niya ma-achieve yung happiness. Ulitin ko po, happiness outside the will of God, outside sa standard ng salita ng Panginoon, ay hindi po totoong kaligayahan yan. It will lead you sa kapahamakan. Tama po ba? So yung unang dapat natin gawin, gusto mo maging masaya yung buhay mo? Tanong mo yung katabi mo, parang ayaw niya na ata. Sabi mo, blameless. Nagapota ka niyan lumuwalta, mamang takil, wal SM. Bubulungan nyo rin, habe, you remind you na blameless. So number one secret to a blessed and joyful life is to walk according to the law of the Lord. Pangalawa po, na sikreto. Gusto niyo pa po ba yung tatlo? Amen. Amen. Hallelujah. Pangalawa pong sikreto is we need to seek the Lord with all of our heart. Sabihin mo, seek the Lord. Madali pong sabihin tong seek the Lord. Pero alam niyo po, minsan, pag nagka-MBR na yung buhay mo, bandang huli, dun mo lang tatawagin si Lord. Tanong katabi mo, sabihin mo, Reminder po to. Ang prayer po ay dapat hindi siya last resort, pero siya yung una nating takbuhan. Amen. Matuto po tayong hanapin ng Diyos with all of our heart. Psalm 119 verse 2. Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. Alam niyo po, napaka-importante po ng verse 2 na to na naniniwala ko, ito po yung pwedeng mag-unlock sa buong Psalm na to. Bakit, Pastor? Kasi po, as you have heard maybe, no? Yung kasabihan that the heart of the matter is the matter of the heart. Yung pinaka-puso daw, puso ng problema ay problema sa puso. No wonder sabi ng Proverbs, guard your heart. Bantayan mo yung puso mo kasi for everything you do flows from it. Lahat po nabubuo dito, lahat. I also remember the story, no? Nung niyangatuan daw rin ng Pariseo Jesus, at sabi po ni Jesus, purusin na lang seremonya, nagpapakalinis kayo, hugas kayo ng hugas ng kamay bago kumain, dahil napansin nila, hindi po naghugas ng kamay yung mga disciples ni Jesus. At sabi ni Jesus, alam niyo ba na yung nagpaparami, hindi kung anong pinapasok niyo sa bibig niyo, napupunta sa katawan niyo, sa tiyan niyo, ang nagpaparami yung mga lumalabas sa bibig niyo, dahil yung mga lumalabas na yon ay galing sa puso niyo. Ganyan po ka-importante that we need to seek God with all of our heart dahil po the heart of the matter is always the heart. Ang puso po, itong puso yung gustong linisin ng Panginoon. Ito yung gustong baguhin ni Lord. Ito yung gusto niyang itama sa atin. Puso! Hello? Hindi kasuotan mo. Hindi ibig sabihin, bago kang gupit, bagong ikaw na. Hay, grabe. New year, new me. Wow! Next year, na ano kayang forma ko? Siguro, papakalbo ako next year para iba naman. Church, ang nagpapabago sa atin, hindi yung panlabas, pero yung panloob. Puso. Puso. Come on, say puso. Yan po yung nais ng Panginoon. Kaya po sabi sa verse na to, mapalad po yung mga tao who keep His statutes and seek Him with all their heart. Come on, say all their heart. Kumbaga, ito po yung pinaka-ninanais nila above all else. Hello? Ang dapat po natin gawin is pag binasa natin
ang salita ng Panginoon. We need to understand it. Pag naintindihan mo, mamahalin mo, at pag minahal mo, dapat gagawin mo. Binasa mo, naintindihan mo, ngayon mamahalin mo na yung salita ng Panginoon at gagawin mo. Ulitin ko, binasa mo, naintindihan mo, at dapat mamahalin mo yung salita ng Panginoon at gagawin mo. Eh yung iba, binasa niya. Dito pa lang, alam ko po, ako po di ako nagmamagaling. Kailangan natin lagi ang tulong ng Holy Spirit para maintindihan natin. Alam ko po, yung iba na naririnig ko, bakit di sila nagbabasa, nagbubuklat ng Bible, hindi nila alam ano gagawin nila. Hindi rin nila alam paano. Hindi ko maintindihan, Pastor. Totoo po, maraming bagay dyan na mahirap. Pero blessed po tayo. Nasa panahon na po tayo na yung information, nandyan lang, i-google mo na lang, aaralin mo na. Available na po lahat, tamad lang tayo. Basahin natin. Dapat naintindihan natin. Hello? Pastor, kala ko basa lang, wala na intindi-intindi. Kaya hindi mo nakikita yung bunga ng word, hindi mo iniintindi. Intindihin mo. Meron po ako naalalang kwento na kasama namin sa squad na sabi niya, Pastor, ganito din po ako dati, di ko maintindihan. Pero po nung fasting natin, sabi niya, nanalangin po ako, sabi ko, Holy Spirit, tulungan niyo po ako maintindihan ko. Babigla po nung binabasa ko po yung Bible dun sa mga devotion natin everyday. Grabe po, naintindihan ko po sila. Yan po yung tulong ng Holy Spirit. Palakpakan nga po natin yung Holy Spirit. So pag binasa mo, manalangin ka, Lord, gusto ko maintindihan. Holy Spirit, tulungan mo ako. At habang binabasa mo, the more na mamahalin mo na yung salita ng Panginoon. At pag minahal mo na, ayun, nandun ka na sa cycle na dapat ina-apply natin. Bakit hindi nagiging matibay yung pundasyon natin at times? Kasi po, nababasa lang natin, naririnig lang natin. Katulad yan, pag Sunday, ayun, kahit nasa cinema po tayo, ito po yung gusto kong i-break din, no? Siguro po, darating po yung time talagang mas papaliwanagin pa po natin tong cinema, even sa taas, kasi po ayoko siyang maging parang, alam mo yon, yung, yes, nasa cinema tayo, pero gusto ko po pagsalita ng Panginoon, makaya nating malabas yung mga Bible natin, makapagsulat tayo, yung hindi siya madilim. Kasi natatakot po ako, onti-onti na lang po yung nagdadala ng Bible ngayon at wala na nagsusulat. And I don't think nagiging maganda po yung epekto nito sa buhay natin bilang Kristiyano. Pero kung papataas natin yung cellphone, lahat may cellphone. Papataas natin, sino may dalang Bible, baka magulat po tayo, wala man 10 ang magtaas. Pagtulungan po natin ito. Ito po yung ini-impress ng Panginoon sa akin. Kasi po, nandun tayo sa generation na puro, okay lang naman po kung yung Bible yung minsan sige, nasa phone, tablet or what. But make sure po no, na napapractice natin na alam natin buksan talaga yung Bible natin. Amen po ba? Amen. Tama. So let's seek God with all of our heart. Pastor, alam niyo po, ang daming ways paano natin isisik si Lord. Makinig po. Pwede ka manalangin. Nandiyan yung fasting, through worship. There are many ways that we can seek the Lord. At minsan po, naririnig ko pa, Pastor, pag pray niyo po ako, no, I'm seeking the will of the Lord. Ang tanong, makinig po, paano natin ba malalaman ang will ni Lord? Yes, pwede po sa prayer, sumasagot si Lord sa panalangin. Pwede po, whenever na nag-worship ka, pwede po lahat yun. Pero po, wag niyo pong kalimutan na kung yung worship mo, yung prayer mo, yung fasting mo, yung paglilingkod mo sa Diyos ay hindi po kaakibat yung pagsisik mo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. These other practices po can be misdirected. Number 1, if you want to know the will of God sa buhay mo, marami po dito, tanong yan. Number 1, Pastor, will ba ni Lord dito? Will ba ni Lord na ganyan, 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 ganyan? Buksan mo yung Bible mo at sasagutin ka ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, buksan mo ang Bible mo. Huwag ang Facebook mo. Yung iba po, naghihingi ng direksyon kay Lord sa Facebook eh. Hello? Amen. Tama po ba? So let's seek the Lord with all of our heart. Mapamaliit na desisyon, malaki, anuman po yan, isik mo muna si Lord. Marami pong iba, alam mo yon. 3, 4, 5 ng business binuksan,
Laging nagsasara ang tanong, sinik mo ba si Lord bago mo gawin yan? Isik mo muna si Lord. Sa lahat. Pastor, sa lahat? Sa lahat. Pastor, kahit maliit. Mapaano yan? Seek the Lord with all of your heart. Overtime na po ako, number 3. Pangatlo pong sikreto to a blessed and joyful life is to follow the Lord's ways. Iba po ang narinig mo or nalaman mo yung ways ni Lord at iba naman din pong usapin yung susundin mo. Amen. Kaya po, as a pastor, nararanasan ko minsan yan, ang hirap na may ka-counselan ka at pinagpe-pray mo, nagpapa-pray sa'yo, pero bago pa pumunta sa'yo, may decision na siya. Hindi ko po sinasabing ako yung final decision. Okay po? But I'm saying dapat po, as you seek the Lord, alisin mo, i-empty mo muna. Hindi ka lalapit kay Lord na may plano ka na. Para mas matas ka pa, Lord, pakipirma na at na po kasing plano, Lord. Ito na po yung napag-desisyonan ko. So, Lord, ano sa tingin niyo, Lord? Baka hinihingi mo pa yung suggestion ni Lord. Baliktad ata, ikaw ata dapat humihingi ng payo kay Lord. Ikaw ata yung nagsisik dapat sa Panginoon. Verse 3, they do no wrong, sabi na sa 119, but follow His ways. Yan daw po pala yung mga papalad at masayang tao. Hello. Nababago na tayo. Una, kala natin, puro pera-pera lang magpapasaya sa atin eh. Ang taong masayahin pala yung gumagawa sa kalooban ni Lord. Palakpakan mo yung Panginoon, sumusunod sa ways ni Lord. Pastor, balikan ko nakatahi po kasi lahat to. Paano mo malalaman yung ways ni Lord? Paano mo masusunod yung ways ni Lord? Again, lahat pong yan nasa written word of God. Aren't you glad na nung na-Kristiyano ka, nung tinanggap mo si Lord at naging Christian ka at meron kang personal na relationship kay Lord? Hindi ka ba nagagalak na nandyan yung Bible para i-guide ka niya? Hindi niya sinabi na, okay, ngayong Kristiyano ka na, tinanggap mo na ako, Jack, sabi ng Panginoon. Bala ka na. Lord, paano ako? Sige, hanapin mo yung bala ka. Hindi po eh. Ni-reveal niya. God's written word is the revealed will of God. Minsan tayo kasi, hindi natin, saan tayo naghahanap? Saan tayo humihingi pare, pag-pray mo na. Mare, pag-pray mo na. Pastor, pag-pray, okay lang po yan, mapag-pray ka sa mga godly counsels, godly leaders, or sino man po tinatakbuhan mo. Pero una, bago ka tumakbo sa iba, takbuhan mo muna si Lord. Takbuhan, parang pangit tayo. Tumakbo ka kay Lord. Puntahan mo si Lord. Hello? Pumunta ka dun sa written revelation ng kanyang salita. At alam niyo po yung kagandahan, ito po kasi minsan pwedeng pumasok sa isip natin, ang hirap gawin ng pinapagawa ng Panginoon. Alam ko po may mga bagay tayo dapat i-sacrifice. Hindi rin po ganun kadali. Alam ko po yon. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ganito siya kabuti? Ito yung papagawa niya sa atin. Hindi kanya iiwan eh. He will also give you the power to do His will. He will empower you. He will equip you. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Ibig sabihin, yung kakailanganin mo para magawa mo yung pinapagawa niya, ibigay na po. Amen. Po ba malugod ni Lord? Amen. Palakpakan nga po natin, Panginoon. Di ba siya mabuti? Siya na yung nag-utos. Ba sabi, Lord, wait, there's more. Hindi mo gagawin yan sa sarili mong kalakasan. Ako magbibigay ng lakas sa'yo. Kaya pag tinawag ka ni Lord, sunod ka lang. Yugyugin mo yung katabi mo ng malakas, sabihin mo, sunod ka lang. Come on, sabihin mo. Huwag mong hayaan yung takot, sumunod ka lang. Alam niyo po, ang daming tinawag ng Panginoon sa Bible na hindi naman talaga handa. Kaya huwag mong hihintayin na handa ka muna bago ka sumunod. Nakalimutan ko sinong pastor yung nag-post nito. Nasabi niya, parang kung ganun daw yung thinking mo, parang kang isang sasakyan na iniisip mo at sinasabi mo, ayaw kong pumunta sa car wash kasi madumi ako eh. Kasi iba, bago lumapit kay Lord, gusto daw, ready na, malinis na. Kaya ka nga lalapit, magpapalinis ka nga eh. Di mo kayang linisin yung sarili mo. Ba't ka pa nagsistay malayo? Di mo nga kayang baguhin yung sarili mo eh. Baka mawasak na po ito eh. Kaya
Kaya ka lumalapit, kailangan mo siya. Ngayon kung alam mo yung pinapagawa ni Lord, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Mag-yes ka na kay Lord, sumunod ka na. Ngayon din, magpagamit ka na kay Lord. Si Lord na magpo-provide ng pangangailangan mo. Lord, lang sabihan ko ka rin tao, sabi, ako magbibigay ng word sa bibig mo. Hello? Tama po ba? Sundin po natin ang kanyang salita. Dahil ang kanyang salita, yan po yung compass natin. Yan po mag-guide sa pang-araw-araw natin na buhay. Paano po dapat tayo mag-respond sa pag-uugali natin? Lahat po yan, habits natin, yung gusto mo, lahat yung Word of God, siya po ang tutulong. Siya po magdedirect sa atin. Tama po ba? Yan po yung mga tao na mapalad. Sumusunod po yan sa ways ng Panginoon. At ang mga taong ito, they doesn't just say the right things, but they do the right things. Lahat po sa atin dito, pwede nating sabihin yun eh. Madaling sabihin yun. Alam mo yung totoo, alam mo yung tama. Pero yung tanong, ginagawa mo ba? Amen. Madaraming Kristiyano, alam lang nila, but they're not doing it. Hello? Amen. Kaya nga po yung pagiging wise, if we will have a description of it, being wise is we need to know God's will and do it. Period. Naalala ko pa po yan, yung character traits sa eskwelahan namin, sa Proverbsville. Being wise, knowing God's will and doing it. Knowing and doing. Anong sikreto ng mapalad na buhay? Knowing and doing. Palakpakan po natin yung Panginoon. Gawin na po natin. And lastly, number 4, ang sikreto po pang-apat is to fully obey the Lord's precepts. Fully obey. Come on, say, fully obey. Verse 4, you have laid down precepts that are to be fully obeyed. Grabe naman tong word na to, fully obeyed. Sabi ko nga po kanina, no? Look at this. Yung salita po ng Panginoon ay salita niya. Lahat po na mata dito, patapos na po ako. God's word is God's word. Hindi po to kwentong barbero, hindi po to salita ni Mang Ben, ni Kong Boy. Hello? Salita po to mismo ng Diyos. Bakit may bigat? Bakit may weight? Salita po to ng Diyos eh. Hello? Makinig po. Ito pong salita ng Diyos, isa po itong command ng ating hari that requires and demands our obedience. Nagre-require po to. Ang salita ng Panginoon ulit, hindi to suggestion. Hindi niya sinasuggest sa'yo. Dinedemand niya yung obedience sa'yo. Bakit? Kasi hari siya. Wala bang right ang hari na tumubos sa'yo? Na binigay niya yung buhay mo? Binago niya tayo? Siya po yung rason bakit humihinga tayo, malakas tayo right now? Kalabisan po ba kung magre-require sa ng obedience sa atin? No. He deserves it. Deserve po ng Diyos. Kaya we need to fully and completely obey the Lord, the word of the Lord. Look at this, church. Dahil partial obedience is complete disobedience. May pinagawa yung Panginoon. Ito yung buong pinapagawa ni Lord. Inggewa mo kapuriya mo. Uy, Lord, at least, Lord, gewage, dyan pa ka na ano. Ganyan yung mindset natin eh. Pero alam niyo po, yung partial lang na paggawaan, pagsunod, it is complete disobedience. Just like partial faithfulness is complete unfaithfulness, or partial honesty is complete dishonesty. Sa Panginoon, kapatid, alam partial. Either you will do it ng buo or hindi mo. Ganun lang po yun. Tama po ba? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, kumusta ang pagsunod mo kay Lord? Mabuti po. Para mga bata na pag tinatanong mo. Kumusta po? Ito pong word na to ay para i-challenge po tayo at gisingin po tayo. Dahil po,
Sa pagtatapos natin, look at this. When we honor God with our full obedience, He will honor us with the blessing. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang tunay po, ang tunay na pinagpala, ang taong mapalad, ang taong masaya, ay ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Minamahal ang kanyang salita. Sumusunod to, ginagawa niya ng buo. Ngayon po, 4 pa lang po yan. May 4 pa next Sunday. Ang sarap po na malaman natin ito. Again, not just to inspire you. Ay, ang ganda nun, ipopost ko nga. Kapatid, hindi yan para ipost mo. Ang word na pong ito ay humihingi ng response. And that is obedience. Gawin natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po'y tatayo. That's the end of my message po. The first part, the secret to a blessed and joyful life. Let's all bow our heads. Thank you, Jesus.